Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, so this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung aking account at Mystic Queen PH. Lahat po yan ang social media. Meron po kasi nagre-upload ng ating videos at nagpapanggap ng Mr. Queen PH tapos kung ano-ano yung ino-offer na services. So hindi po ako magme-message sa inyo, unang magme-message sa inyo at mag-o-offer ng services. Okay? So maging maingat kasi may mga kumakalat na mga scammers diyan sa tabi-tabi. Okay, kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description o kaya sa comment section. Okay, i-message nyo ako sa aking mga legit accounts. Okay, let's see Taurus. What's the energy para sa inyo ngayong January 2026? Survival, ayan, healer guides. So, yung iba sa inyo, nandun na kayo sa point na na-overcome nyo na yung challenges na pinagdaanan ninyo. So, kung merong naging challenges ngayong December, pagdating ng January, it's a transition period sa inyo na kung saan kayo ay umaalis na dyan sa struggle na yan, sa challenge na yan. Ayan. Parang meron din kayong iniiwasan, no? Meron kayong iiwasan or iniiwasan. Alam nyo yung mga to ay maaring alam nyo kasi na merong hindi magandang impluwensya sa inyo. Itong can be a tao sa buhay nyo or situation sa buhay nyo na iniiwasan nyo na. Reshape. This is about, maaring meron kang pagbabago ng direction na tatahakin mo or plano. So, maaring kasi yung una mong plano hindi nag-work para sa'yo. And ngayon papunta ka dun sa plan B na ano yung next, ano yung dapat mong gawin, ano yung another plan na gusto mong i-execute or gawin since hindi nag-work yung dati. So, yung iba sa inyo naman, maaring meron kang i-alchemize, yung parang aayusin or susolusyonan na problema na akala nyo wala nang solusyon pero meron naman pala. You also have 4141, ayan, habit. Napaka-importante ng habits ninyo ngayong January kasi yan yung kumbaga yan yung magre-reshape ng future ninyo So you have to be mindful, no? Kumbaga aware ka sa actions na ginagawa mo, kung nag-a-align ba yan sa mga goals mo o hindi. Kasi pag hindi nag-a-align sa goals mo, syempre most likely hindi mo ma-achieve yung gusto mo. So at least you have the awareness. Maaring meron kang mga habits na tatanggalin, yung mga unhealthy habits na alam mong di na makakatulong sa pag-unlad mo. Yan ay i-let go mo na. And syempre, yung mga habits na magaganda at alam mong makakabuti para sa'yo, yun yung ipagpapatuloy mo o kaya naman sisimulan mo. Okay? You have the Eight of Swords. So, this is about frustration, anxiety, or pagiging trap. So, some of you maaring ito yung gusto nyong alisan na sitwasyon, no? Na feeling nyo walang pag-unlad, walang paglago, and now it's time to break free. Kaya nga meron ditong reshaping Kumbaga parang, halimbawa nag-set ka ng isang shape na ito yung gusto kong ma-achieve. Kaya lang parang yung nagawa mo is not in alignment of what you really want. Like kung ano yung resulta na gusto mo. So ngayon, may babaguhin ka doon. I think kasi iba sa inyo, maaring meron kayong mga advice. May mga advice sa inyo na hindi naman talaga nakakabuti. Parang pwedeng yung iba sa inyo sinasabotahe kayo ng ibang tao, no? Imbes na advice na matino ang bibigay sa inyo, advice na alam nilang makakapagbigay ng problema sa inyo. You have Four of Wands. So this is about creativity, union, freedom. Meron ding celebration for you. So I think itong celebration na to is about the achievements or freedom or kalayaan na magkakaroon ka ngayong January. At ibig sabihin yan, meron ka nang kayang gawin or kaya mo nang gawin yung mga plano mo. Kumbaga nag-align na according to what you really want.
Some of you merong celebration sa bahay. Ito yung maari kasing meron kayong mga plano sa bahay na hindi natutuloy. Let's say gusto niyo magpa-renovate, gusto niyo bumili ng bahay, or gusto niyo bayaran yung remaining balance ng bahay ninyo. Hindi siya natutuloy. So ngayong January, yan, mangyayari na yan. Matutuloy na yung mga plano ninyo. I also see someone na very supportive sa mga gusto mo at tinutulungan ka. Yun yung importante. Oh, you have the 10 of Cups. This is fulfillment, happiness, prosperity, and contentment. So, ayan na nga. Ngayong January, definitely mas maganda tong buwan na ito para sa inyo. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa family matters, mga needs ng family, mga goals mo para sa family, sa home life mo, and also sa na rin, sa yung stability. You have the Knight of Wands. So, this is your intuition, your flow, your fire. So, magiging mas malakas rin yung instinct mo, no? Yung kutob mo, pagdating sa mga bagay na dapat mong gawin. Kumbaga, alam mo na, ito, makakabuti to sa akin, gagawin ko to. Ito, hindi to makakabuti, iiwasan ko to. Ganon. This is also someone na malakas ang loob. Maaring meron kayong risk na iti-take, no? Yung kumbaga, maglalakas loob kang gawin ng isang bagay na never mo pang na-try before, pero kasi alam mo na ito talaga yung sasalba sa'yo eh. Ito talaga yung magbibigay sa'yo ng magandang resulta. You have the Emperor. So, this is law and order. This is also about discipline. So, napaka-importante ng disiplina nyo sa sarili nyo para ma-achieve nyo yung mga goals ninyo for January. Some of you, maganda to sa business kasi ito ay about yung pagkakaroon ng kaayusan sa negosyo. Maaring yung accounting, aayusin mo yung mga planning talaga to no? I-revise mo lahat ng mga kailangang ayusin para mas transparent at mas makita mo yung totoong sitwasyon ng finances mo or ng proyekto mo or kung ano na talaga yung totoong sitwasyon ng destination mo. Kasi minsan 'di ba, iniisip natin na ay malapit na pala tayo sa ating destination pero hindi naman pala kasi naligaw pala tayo, napunta tayo sa ibang daan, 'di ba? So January is for you to parang kumbaga recalibrate, okay? Or kumbaga sa 'di ba yung anong tawag nito, yung Google Maps, no? Kapag or yung Waze ganyan, pag ginagamit natin sa sasakyan, kapag lumagpas tayo dun sa pupuntahan natin, nagre-recalculate siya ng mga daan papunta or pabalik uli to be back on track. So that's what I'm seeing for you, Taurus. You're going to be back on track ngayong January. Okay, let's see ano pa for Taurus. You have Saturn in Libra in the 7th house, devotion. So ito yung minsan kasi pagdating sa relationship, masyado tayong committed in a way na kahit na hindi na tayo masaya, we still stay in this relationship or in that relationship. But I feel like you will realize your worth, na maralaman mo kung ito ba ay worth it na magstay ka dyan. Even this is a career or business partnership, it doesn't matter. But ang importante is yung commitment mo doon. Worth it pa ba na nagko-commit ka sa isang proyekto, sa isang tao, sa isang relationship, isang trabaho? Nakukuha mo pa ba yung dinideserve mo? Ganon. So, you have Mercury in Sagittarius in the 9th house. So, this is about exploration. Maaring meron ka mga i-explore na mga bagong opportunities sa'yo outside of your comfort zone. Some of you mag-aaral, no? May mga pag-aaralan kayong bagong kaalaman or interest ninyo na alam nyo magpapaunlad sa inyong sarili, no? Some of you may opportunities to work abroad or to explore other places na kung saan pwede kayong mag-migrate o kaya dun muna tumira pansamantala. You have Saturn and Leo in the 5th house, which is about generosity. So, some of you kasi pwedeng yung bang parang lagi yung ina-extend yung inyong sarili sa iba. Kaya lang, kayo yung nauubos. Okay? So, ngayon,
You're going to limit that, no? With Saturn energy here, there's going to be control na tipong magiging aware ka na, ay, ito, sumusobra na pala yung bigay mo doon. This can be energy, resources, money to others. Kasi maaring merong mga nakadepende sa'yo na, di ba nga sabi instead na pagbibigyan mo sila ng isda, tulungan mo sila kung paano mangisda or turuan mo sila kung paano mangisda para hindi siya sinuspoon feed, di ba? Oh, you have achievement. Sun in Capricorn in the 10th house. So, your career, trabaho mo, any source of income mo, yan yung magiging focus mo ngayong January. And meron kang ma-achieve talaga rito. May maaabot ka dito. Maaring goal mo yan. Matagal mo nang gustong makuha. Maaring iba sa inyo, merong promotion sa work. And some of you naman, merong fame. Oo, so maaring kayo ay mas makikilala. Lalo na kung ang inyong galing ay may kinalaman sa public speaking, connecting with them, and sharing yung mga experiences mo. Example, isa kang vlogger, ganon. Let's see. And I also see an achievement na meron kayong mabibiling property. Or let's say makakapag-down ka na doon sa lupa na gusto mong bilhin o kaya bahay na gusto mong bilhin, any property. There is strength in doing nothing. Wait, what have you been forcing and how can you let go of the outcome? Yes. So sabi rito, kailangan din daw maging patient tayo, no? Maging patient ka. Lalo na kung alam mong nagawa mo na yung kailangan mong gawin, ang kailangan mo lang maghintay ng resulta kasi okay na nagawa mo na. So, meron daw strength sa paghihintay or wala ka munang gagawin. 'Di ba? Kasi nga, ayun na nakaset na. Kasi kung mag-overthink ka na, ano kayong mangyayari, ano kayong magiging resulta, di na-stress ka lang doon. Kaysa sa nag-focus ka sa manifestation o kaya sa prayer na kung ano man yung resulta na gusto mo for what you have done, for what you have worked for, yun yung makukuha mo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.